isang kasaysayan ng mga nilalang na hindi matitinag, mga higante na minsan ay pinaniniwalaan na naglakbay sa ating mundo. Ang kanilang pagkakaroon ay isang palaisipan na patuloy na nag-aalab sa ating isipan. Minsan, ang kwento ng Nephilim ay naiiwan lamang sa mga sinaunang aklat, ngunit may mga mensahe na hindi pa rin natin nauunawaan. Ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kanilang kwento? Ano ang mga palatandaan ng kanilang presensya at paano ito nakakaapekto sa ating buhay ngayon? Pumapaloob sa isang masalimuot na kwento ng paghihiganti, pag-ibig at pagkawala. Ang kwento ng mga Nephilim ay higit pa sa isang alamat. Isa itong turo na makapagbibigay pag-asa at lakas upang harapin ang ating mga hamon sa buhay. Huwag kayong bibitiw dahil ang kwento ay magsisimula pa lamang. Ang Nephilim, ang mga higante bago ang baha. Ang kasaysayan ng Nephilim ay isang kwento na bumabalot sa misteryo at malalim na kahulugan. Ang mga nilalang na tinatawag na Nephilim ay sinaunang mga nilalang na ayon sa ilang mga kasulatan sa Biblia ay isang lahi ng mga higante na ipinanganak mula sa pakikipag-ugnayan ng mga anak ng Diyos at mga anak ng tao. Ang kanilang kwento ay matatagpuan sa aklat ng Genesis, ngunit ang kanilang eksistensya ay nagbigay daan sa mas maraming katanungan kaysa sa mga kasagutan. Bago ang malaking baha na pumatay sa halos lahat ng buhay sa mundo, ang Nephilim ay nangibabaw sa mga tao. Ang kanilang presensya ay itinuturing na isang simbolo ng kasamaan at kasalanan sa mga sinaunang kasulatan. Ngunit, ang mga Nephilim ay hindi lamang isang simbolo ng dilim. Sila rin ay may mensahe ng pag-asa at pagtutok sa mga makatarungang layunin. Ang kanilang kwento ay may malalim na mensahe ng pananampalataya, pagpapatawad, at ang lakas ng loob upang tumayo laban sa mga hamon ng buhay. Pag-usbong ng Nephilim. Sa mga unang taon ng kasaysayan, bago pa man dumating ang baha na naglilinis sa mundo, ang mga Nephilim ay mga nilalang na namumuhay sa lupa at humahari sa mundo ng mga tao. Ayon sa ilang mga interpretasyon ng Biblia, ang Nephilim ay nagmula-mula sa ugnayan ng mga anak ng Diyos na itinuturing ng iba bilang mga anghel at ang mga anak ng tao na mga normal na tao. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng mga anak na may maladyos na kapangyarihan at kakayahan. Kaya't ang mga Nephilim ay itinuturing na mga higante, mas malakas at mas matalino kaysa sa karaniwang tao. Isang malupit na tanong ang lumitaw mula sa kwento ng Nephilim. Bakit ipinanganak ang mga nilalang na ito? Ang sagot ay maaaring maglaman ng mas malalim na mensahe tungkol sa kalikasan ng tao, ang kahalagahan ng tamang layunin, at kung paanong ang kasamaan ay nagsimula sa mga simpleng desisyon. Sa mga lumang kasulatan, ang Nephilim ay itinuturing na mga nilalang na naging sanhi ng kaguluhan sa lupa. Nagbigay ng takot at pagkabahala sa mga tao. Hindi lang nila pinalakas ang kanilang mga sarili, kundi tinangkang gawing alipin ang mga tao, kaya't nagdulot ito ng kasamaan sa mundo. Ang baha at ang pagwawasak ng Nephilim. Isang malupit na baha ang nagwakas sa buhay ng karamihan ng mga tao at mga nilalang sa lupa. Sa Biblia, ito ay tinatawag na baha ni Noe, at ito ang nagbigay pagkakataon kay Noe at sa kanyang pamilya na magsimula muli ng buhay sa isang malinis na mundo. Ang baha ay ipinadala ng Diyos upang linisin ang mundo mula sa kasamaan, at ang mga Nephilim bilang mga simbolo ng kasalanan ay naglaho. Ngunit may mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Bakit pinili ng Diyos na lipulin ang mga Nephilim? Ano ang kanilang papel sa mas malawak na plano ng Diyos? Sa isang pananaw, ang Nephilim ay isang simbolo ng mga tukso na nararanasan ng mga tao sa lahat ng panahon. Sila ay nagiging babala sa atin na ang mga desisyon na ginagawa natin, pati na rin ang ating ugnayan sa iba, ay may epekto hindi lamang sa ating sarili kundi sa buong mundo. Ang kwento ng Nephilim ay nagpapakita na ang mga bagay na maaaring magmukhang makapangyarihan at matatag ay maaari ring maging sanhi ng pagkawala at pagkasira.
Kapag hindi ginamit sa tamang paraan, pagkakaroon ng pag-asa at pagbabago. Sa kabila ng madilim na simula ng kwento ng Nephilim, may mga positibong aral na maaari nating matutunan mula rito. Ang unang aral na maaari nating kunin mula sa kanilang kwento ay ang lakas ng pananampalataya. Habang ang mga Nephilim ay nagsimulang maging simbolo ng kasamaan, ang mga taong may tamang puso, tulad ni Noe, ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Si Noe ay isang halimbawa ng isang tao na sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon, pinili pa rin ang magtiwala sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Ang pangalawang aral na ibinibigay ng kwento ng Nephilim ay ang kahalagahan ng tamang layunin. Ang Nephilim ay ipinanganak mula sa maling layunin at desisyon. Ngunit ito rin ay nagbigay daan sa isang pagkakataon para magbago ang mga tao at magsimula muli. Ang baha ay nagsilbing isang simbolo ng bagong pag-asa at simula. Sa ating buhay, mayroon ding mga pagkakataon ng pagbabago at paglilinis mula sa mga kasalanan at maling desisyon. Ang kwento ng Nephilim ay nagpapaalala sa atin na laging may pagkakataon para sa pagbabago at pagpapanumbalik ng ating pananampalataya. Ang kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba. Ang Nephilim ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng ating tagumpay at lakas, dapat ay maging mapagpakumbaba tayo. Ang kanilang mga kwento ay nagbabalik sa atin sa ideya na ang pagkakaroon ng kapangyarihan at lakas ay hindi isang garantiya ng tagumpay. Ang tunay na lakas ay nakasalalay sa ating kakayahang magpakumbaba at magtiwala sa mas mataas na layunin. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa kwento ng Nephilim, ipinapakita nito na ang tamang landas ay ang landas ng kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. Ang kwento ng Nephilim ay hindi lamang isang alamat na naipasa mula sa mga sinaunang aklat. Ito ay isang mensahe ng buhay, ng mga pagsubok at pagpapatawad at ng pagtutok sa tamang layunin. Ang kanilang pagkakaroon at ang kanilang pagkawala ay nagsisilbing aral sa atin upang maging mas mapanuri sa ating mga desisyon at magtulungan upang makamit ang mas maganda at mas makatarungang mundo. Minsan, ang pinakamalaking mga kwento ng kasaysayan ay naglalaman ng pinakamalalim na mensahe ng pagbabago. At ang kwento ng Nephilim ay isang halimbawa ng mga aral na patuloy nating matutunan sa ating paglalakbay sa buhay. Ang kwento ng Nephilim ay higit pa sa isang alamat o alamat na iniiwasan ng karamihan sa atin. Sa kabila ng pagiging kontrobersyal at misteryoso ng kanilang pagkakaroon, ang kanilang pag-iral ay may malaking epekto sa kasaysayan ng mundo. Bagamat ang mga Nephilim ay malupit at malupit sa ilang mga aspeto, ang kanilang kwento ay patuloy na nagbigay daan sa mga katanungan at aral na tumatalakay sa ating moralidad, pananampalataya at ang ating ugnayan sa Diyos. Hindi lang sila mga nilalang ng takot o banta sa mga tao. Sila rin ay may natatanging lugar sa ating mga kwento, sa ating kasaysayan at sa ating paniniwala. Ang pagkakaroon ng mga Nephilim ay isang malinaw na paalala ng mga pagkatalo ng sangkatauhan sa paghahanap ng kapangyarihan at ang epekto ng mga desisyon na gawa sa mga maling layunin. Gayunpaman, habang sila ay naging simbolo ng kasamaan, sila rin ay isang paalala na ang bawat nilalang, anuman ang kanilang pinagmulan, ay may kakayahang magbago, matutunan at magbukas ng bagong landas para sa ikabubuti ng lahat. Sa bawat pagbangon ng mga Nephilim, mayroong mga pagkakataon ng pagbagsak at sa bawat pagbagsak ng mga higanting ito, may pagkakataon din para sa mga bagong pag-asa at pagbabago. Ang pagbabalik ni Noe. Sa kabila ng madilim na kwento ng mga Nephilim, ang pinakamalaking aral ng lahat ay ang kwento ni Noe. Siya ang isa sa mga pangunahing tauhan sa Biblia na nagpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok at kalungkutan na dulot ng kasamaan sa mundo. Si Noe, na isang banal na tao, ay naging instrumento ng Diyos sa pagsasagawa ng plano ng paglilinis sa mundo mula sa kasalanan at sa pagluwal ng isang bagong simula. Bilang isang tao na tapat sa Diyos,
Si Noe ay pinili ng Diyos upang magtayo ng arko, isang sasakyang magliligtas sa kanya at sa kanyang pamilya mula sa nalalapit na baha. Ang kanyang misyon ay isang simbolo ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, pati na rin ng kabutihang layunin. Ang kwento ni Noe ay nagsilbing isang patunay ng kahalagahan ng pananampalataya, pati na rin ng pagnanais ng Diyos na magbigay ng pagkakataon para sa mga taong handang magbago at magbalik loob. Sa kanyang misyon ng pagtatayo ng arko, hindi lamang siya isang tagapagligtas, kundi isang halimbawa ng isang tao na patuloy na nagsusuri at nag-iisip ng mas mataas na layunin. Nakatutok siya sa kanyang gawain, walang panghihinayang at walang takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Isang mahalagang aral mula sa buhay ni Noe ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos at ang hindi pagbibigay ng pansin sa mga bagay na hindi tayo kontrolado, kundi ang pagtutok lamang sa ating pananampalataya at mga gawa, ang paglilinis ng mundo at ang pagtanggap sa pagbabago. Ang baha na dinala ng Diyos ay isang simbolo ng paglilinis. Sa pamamagitan ng baha, ipinakita ng Diyos na may mga oras na ang kasamaan ay kailangang linisin at may mga pagkakataon na ang isang bagong simula ay kinakailangan upang magtulungan ang mga tao na magtamo ng mas mataas na layunin. Ang pagbaha ay hindi isang aksidente o isang pahirap, kundi isang pagkakataon para sa mga taong matutong magpatawad at magbago. Ang kwento ng baha at ng Nephilim ay nagtuturo sa atin ng aral ng paglilinis at pagsisisi, na sa bawat pagkatalo, mayroon ding pagkakataon para magbago at magsimula muli. Sa kabila ng lahat ng kasamaan na dulot ng Nephilim, ang kanilang kwento ay isang pagpapakita na ang bawat nilalang, anuman ang kanilang mga pagkakamali, ay may pagkakataon para sa pagninilay at pagpapatawad. Sa buhay ni Noe, nakita natin kung paano ang isang tapat na tao ay pinili ng Diyos upang magsimula ng bagong simula para sa lahat ng nilalang sa mundo. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing gabay sa atin kung paano natin dapat yakapin ang mga pagkakataon ng pagbabago, maging matatag sa ating pananampalataya at magsikap na magbago para sa ikabubuti ng lahat. Ang epekto ng Nephilim sa kasaysayan ng tao. Bago pa man ang baha, ang mga Nephilim ay nagbigay daan sa mga kaganapan na nagkaroon ng malalim na epekto sa kasaysayan ng tao. Sila ay mga nilalang na hindi lamang nagpakita ng lakas at kapangyarihan, kundi nagdulot din ng mga alalahanin tungkol sa ating ugnayan sa mga nilalang na may higit na kapangyarihan. Ang kanilang presensya ay nagsilbing babala na hindi lahat ng bagay sa mundo ay ayon sa ating mga plano at may mga pagkakataon na ang ating mga desisyon ay maaaring magdala ng mas malaking problema sa hinaharap. Ang kwento ng Nephilim ay nagpapakita ng mga komplikasyon ng relasyon ng tao sa Diyos at sa iba pang mga nilalang. Habang ang mga Nephilim ay nagpakita ng lakas at dominasyon, ipinapakita ng kanilang kwento na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pisikal na lakas o impluwensya, kundi sa tamang layunin at tamang relasyon sa Diyos. Sa kasaysayan ng tao, marami ang nagsikap upang makamtan ang higit na kapangyarihan at kalayaan. Ngunit sa huli, ang mga nilalang tulad ng Nephilim ay naging aral ng pagsisisi at pagbabago. Ang pagkatuto mula sa Nephilim, pagpapatawad at pagbabago. Habang ang mga Nephilim ay itinuturing na simbolo ng kasamaan at kapangyarihan na naging sanhi ng pagkawasak, ang kwento nila ay hindi nagtatapos sa kanilang pagkatalo. Sa halip, ito ay nagsisilbing isang paalala na sa kabila ng mga pagkatalo at pagkakamali, may mga pagkakataon pa rin ng pagbabago at paglilinis. Ang baha ay isang pagkakataon na nagbigay ng bagong simula para kay Noe at sa kanyang pamilya. At sa mga araw natin ngayon, ang kwento ng Nephilim ay nagpapaalala na sa bawat pagkatalo, may pagkakataon pa ring magsimula muli. Ang mahalagang mensahe ng kwento ng Nephilim ay hindi nakasalalay sa kanilang pagkawala, kundi sa pagkakataon na ipinagkaloob upang magbago ang mundo at magpatuloy ang buhay. Ang mga Nephilim ay isang simbolo ng hindi tamang paggamit ng kapangyarihan at lakas,
Ngunit sa kabila nito, ang kwento ng pagbabago at pagpapatawad ay nagpapatuloy. Ang mga aral na mula sa kwento ng Nephilim ay nagsisilbing gabay sa atin upang maging mas maingat sa ating mga desisyon at upang matutunan natin ang pagpapatawad, pagsisisi at pagpapabago. Pagsasama ng banal at mapanira ang hamon sa ating pananampalataya. Ang kwento ng Nephilim ay isang hamon din sa ating pananampalataya. Pinapakita nito na kahit ang mga banal at makapangyarihan ay maaaring mahulog sa tukso at ang kanilang mga desisyon ay may malalim na epekto sa lahat. Ang ugnayan ng mga anak ng Diyos at mga anak ng tao ay isang halimbawa ng pagiging maingat sa ating mga desisyon at sa ating ugnayan sa iba. Ang kwento ng Nephilim ay isang paalala na sa bawat hakbang na ginagawa natin, kailangan nating suriin kung ang ating layunin ay nakabatay sa pagnanais na magtagumpay at magbigay ng kabutihan o kung tayo ay napapaligiran ng masamang hangarin. Sa pagtingin natin sa kwento ng Nephilim, matutunan natin na ang tunay na lakas ay hindi galing sa mga pisikal na katangian, kundi sa ating kakayahang magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga plano para sa atin. Hindi natin dapat hayaan na magdikta sa atin ang ating mga pagnanasa at kalakasan, kundi sa halip ay dapat tayong magtiwala sa mas mataas na layunin ng Diyos. Ang unang bahagi ng kwento ng Nephilim ay nagsalaysay ng kanilang makapangyarihan at nakakagimbal na presensya sa mundo bago ang baha. Ang kanilang pag-iral ay isang palaisipan na patuloy na tinatalakay ng mga eskolar, relihiyoso at mga mistik. Sa kabila ng mga tinatanggap na pahayag sa kasulatan, nananatiling misteryoso ang tunay na kalikasan ng mga Nephilim at ang kanilang ugnayan sa mga anak ng Diyos at mga anak ng tao. Gayunpaman, sa bawat aspeto ng kanilang mga pinagmulan, nagmumungkahi ito ng malalim na ugnayan ng tao sa supernatural at sa mga desisyon ng mga nilalang na may higit na kapangyarihan sa ating mundo. Ang mga Nephilim ay karaniwang inilarawan sa kasaysayan bilang mga higante. Ang kanilang taas at lakas ay nagbigay sa kanila ng kapangyarihan at impluwensya sa mga tao. Ngunit, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos? Sino nga ba ang mga anak ng tao? Ang mga interpretasyon ng mga kasulatan ng Biblia at iba pang sinaunang mga aklat ay naglalaman ng iba't ibang pananaw hinggil sa kanilang tunay na pinagmulan, ang pagkakakilanlan ng anak ng Diyos. Ayon sa ilang mga interpretasyon ng Genesis 6, 1-4, ang mga anak ng Diyos ay itinuturing na mga anghel na nagdesisyong makisalamuha sa mga tao. Ang mga anghel bilang mga nilalang na hindi tulad ng tao ay itinuturing na mga espiritual na nilalang na nagtataglay ng higit na kapangyarihan at kaalaman. Ang kanilang ugnayan sa mga mortal ay isang nakakatakot na konsepto sapagkat ipinakita nito na kahit ang mga nilalang na itinuturing na banal ay maaaring magpadala ng kasalanan at makagawa ng mga desisyon na magdudulot ng malalim na epekto sa sangkatauhan. Ang mga anghel na orihinal na nilalang mula sa Diyos ay sinasabing naintriga sa mga babae ng tao. Ayon sa ilang mga interpretasyon ng mga sinaunang kasulatan na pagdesisyonan ng mga anghel na magpakasal sa mga babae at magbuo ng mga anak. Ang mga anak na ipinanganak mula sa ganitong pagsasama ay tinatawag na Nephilim, mga nilalang na may mga katangian ng tao at ng mga anghel. Ang mga Nephilim ay nagtaglay ng kakaibang lakas, katalinuhan at kapangyarihan na nagbigay daan sa kanila upang magdomina at maghasik ng takot sa mga tao. Ang pagiging anak ng tao at ang bunga ng kasalanan, samantalang ang mga anak ng Diyos ay mga anghel na may supernatural na kapangyarihan. Ang mga anak ng tao ay mga simpleng tao na may kalikasan ng pagkatao. Ang pagsasama ng dalawang magkaibang uri ng nilalang ay nagbigay ng pagkakataon para sa isang bagong lahi ng mga nilalang na may kakaibang kapangyarihan at lakas. Ang pagbuo ng mga Nephilim mula sa pagsasanib ng mga espiritual at mortal ay isang simbolo ng hindi tamang pagsasama
at ng mga desisyon na nagdudulot ng mga komplikasyon at kasalanan. Sa Biblia, ang ganitong klaseng pagsasanib ay itinuturing na isang kasalanan. Ang mga Nephilim ay naging simbolo ng pagiging labag sa likas na batas ng Diyos. Ang kanilang presensya sa mundo ay nagdulot ng kaguluhan at kasamaan. Ang kanilang lakas at kapangyarihan ay ginamit upang maghasik ng takot at pahirap sa mga tao. Ngunit sa kabila ng kanilang kasamaan, ang kwento ng mga Nephilim ay isang paalala na sa bawat hakbang ng kasalanan, mayroong mga pagkakataon ng pagsisisi at pagbabago. Ang pagpapakita ng kasamaan at ang labanan ng mabuti at masama. Ang mga Nephilim, sa kabila ng kanilang makapangyarihang katangian, ay ipinakikita rin ang mga epekto ng kasamaan sa mundo. Habang ang mga tao ay nanatili sa kanilang simpleng buhay, ang mga Nephilim ay naging simbolo ng mga tukso at makapangyarihang nilalang na nagdudulot ng mga hamon sa moralidad at pananampalataya. Sa kanilang mga mata, ang mga tao ay tila walang laban. Ngunit sa isang mas malalim na perspektibo, ang kanilang pag-iral ay nagsilbing isang babala para sa mga tao na mag-ingat sa mga tukso ng kapangyarihan at pagpapasya. Sa bawat pag-usbong ng kasamaan, mayroong isang laban sa pagitan ng mabuti at masama. Ang mga Nephilim ay hindi lamang mga nilalang ng kasamaan, kundi isang pagsubok sa pananampalataya ng tao. Sa kanilang lakas at kapangyarihan, ang mga Nephilim ay nagbigay ng mga pagkakataon para sa mga tao na patunayan ang kanilang pananampalataya at moralidad. Ang mga tao ay tinanong, ano ang tunay na halaga ng kabutihan at pananampalataya sa harap ng malupit na mundo? Noe at ang paglilinis ng mundo. Sa kabila ng lahat ng kasamaan na dulot ng mga Nephilim, si Noe ay isang tapat na tao na pinili ng Diyos upang magsimula ng isang bagong simula para sa sangkatauhan. Siya at ang kanyang pamilya ay itinuring na mga banal sa harap ng Diyos at sila ay nagbigay daan sa bagong buhay pagkatapos ng baha. Ang kwento ni Noe ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya, kababaang loob, at katapatan sa Diyos. Sa pamamagitan ng baha, ipinakita ng Diyos na kahit sa pinakamadilim na sandali ng kasaysayan, mayroong pag-asa para sa mga taong may tamang layunin at pananampalataya. Ang baha ay hindi lamang isang paglinis ng mundo mula sa kasamaan. Ito rin ay nagsilbing isang paalala na ang kasalanan ay may mga epekto, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon upang magsimula muli. Ang buhay ni Noe at ng kanyang pamilya ay nagsilbing isang simbolo ng mga bagong pagsisimula. Hindi ang baha ang nagpawi ng kasamaan, kundi ang pagkakataon na binigay ng Diyos para magsimula muli at magbago. Ang bunga ng kasalanan, paghuhusga at pagpapatawad. Habang ang kwento ng mga Nephilim ay nagpapakita ng mga epekto ng kasalanan, ang kanilang presensya sa kasaysayan ng tao ay hindi nagtatapos sa pagkatalo o pagpapatawad. Ang mga Nephilim ay nagsilbing isang babala para sa sangkatauhan na mag-ingat sa mga tukso ng kapangyarihan at kasalanan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng mga pagkatalo at kasamaan, mayroong pagkakataon para sa mga tao na magbago at magsimula muli. Ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi nakabatay sa kung gaano tayo kasama, kundi sa ating tunay na pagsisisi at pagpapakumbaba. Ang pagnanasa ng mga anghel na makisalamuha sa mga tao ay isang halimbawa ng mga desisyon na nagdudulot ng mga hindi inaasahang bunga. Ngunit ang mahalagang aral ng kwento ng Nephilim ay hindi nakasalalay sa kanilang pagkatalo, kundi sa mensahe ng pagbabago at pagpapatawad na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Noe at ng baha. Ang kwento ng mga Nephilim ay nagpapaalala sa atin na may mga pagkakataon ng kasalanan, ngunit may higit pang pagkakataon ng pagninilay at pagbabago. Pagpapatawad at pagsisisi, ang pag-asa ng bagong simula. Ang Nephilim ay hindi lamang isang simbolo ng kasamaan. Sila ay isang paalala na sa bawat pagkatalo, mayroong pagkakataon para magbago. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng mga epekto ng kasalanan, ngunit higit sa lahat, nagpapakita ito ng pagpapatawad at pagsisisi. Habang ang kasamaan ng mga Nephilim ay nagbigay ng malaking epekto sa mundo,
ipinakita ng Diyos ang kanyang kapatawaran at pagkahabagan sa mga naniniwala at nagsisisi. Ang kwento ng Nephilim ay nagsisilbing paalala na walang sino man ang walang pag-asa sa mga mata ng Diyos. Pagtatapos, ang mensahe ng pagbabago. Ang kwento ng Nephilim ay isang malalim na pagninilay sa moralidad, pananampalataya, at ang epekto ng ating mga desisyon. Ang mga Nephilim, sa kabila ng kanilang kasamaan at lakas, ay nagbigay daan sa isang mas malalim na pag-unawa sa ating pagkatao at ang ating ugnayan sa Diyos. Sa bawat hakbang ng kasalanan, mayroong pagkakataon ng pagsisisi at pagbabago. Ang baha ay isang simbolo ng paglilinis at bagong simula. Sa kabila ng lahat ng kasamaan na dulot ng mga Nephilim, ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na sa bawat pagkatalo, mayroong pag-asa para sa pagbabago at pagninilay. Sa kasaysayan ng mundo, ang Nephilim ay itinuturing na isang simbolo ng kasamaan, ngunit sa kabila ng kanilang makapangyarihan at nakakagimbal na presensya, may mga aspeto ng kanilang kwento na patuloy na nakakaapekto at nakakaimpluwensya sa ating mga pananaw sa buhay, sa moralidad, at sa ating ugnayan sa Diyos. Habang ang mga Nephilim ay isang sinaunang alamat, ang mga aral na kanilang ibinibigay ay may kaugnayan pa rin sa mga isyu na kinahaharap natin ngayon. Ang kanilang kwento ay hindi lamang isang kwento ng kasaysayan kundi isang aral ng pagtutok sa moralidad at pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok ng mundo. Sa makabagong panahon, ang kwento ng Nephilim ay patuloy na ginagamit upang magsaliksik sa ating mga kasalukuyang pananaw, sa mga supernatural na nilalang, sa mga tukso ng kapangyarihan, at sa ating relasyon sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang mga Nephilim ay naging isang halimbawa ng mga nilalang na tinangkang pagsamahin ang supernatural at ang mortal, at sa paggawa nito, nagbigay sila ng malalim na mensahe tungkol sa mga desisyon na may kasamang hindi inaasahang mga bunga. Sa kasalukuyan, ang kwento ng Nephilim ay nagpapakita ng mga tanong na hindi pa rin nasasagot sa ating lipunan at sa ating ugnayan sa mas mataas na kapangyarihan. Ang Nephilim at ang paglaban sa mga tukso ng kapangyarihan. Sa modernong pananaw, ang kwento ng Nephilim ay isang halimbawa ng mga tukso ng kapangyarihan at ang epekto ng pagnanasa sa higit na kontrol. Sa ating mundo ngayon, ang mga Nephilim ay maaaring ituring na isang simbolo ng mga tao o nilalang na tinangkang mag-ukit ng mas mataas na posisyon sa lipunan, pamahalaan o relihiyon. Ang Nephilim, sa kanilang pagiging anak ng mga anghel at tao, ay nagbigay ng isang halimbawa ng pagsasanib ng mga nilalang na may mga layunin at kapangyarihan na hindi dapat paghiwalayin o gawing mapanlinlang. Sila ay nagpapakita ng isang paalala na ang anumang uri ng kapangyarihan ay maaaring magbunga ng kasamaan kung hindi ito ginagamit ng tama o kung ito ay pinapagana ng maling layunin. Ang kwento ng Nephilim ay isang babala tungkol sa mga tao na nagpapalakas sa kanilang sarili upang dominahin ang ibang tao at humingi ng higit pang kontrol kaysa sa nararapat. Sa ating makabagong lipunan, marami tayong mga halimbawa ng mga individual o organisasyon na nagpapalakas ng kanilang sarili at hindi nag-iisip tungkol sa mga epekto ng kanilang mga desisyon. Ang Nephilim, sa kanilang mga relasyon sa mga tao, ay nagsilbing paalala na ang hindi balanseng paghahanap ng kapangyarihan ay magdudulot lamang ng pagkawasak at hindi kapakinabangan sa mga tao at sa buong mundo. Ang Nephilim at ang moralidad ng tao. Ang moralidad ng tao ay isang mahalagang bahagi ng kwento ng Nephilim. Ang kasaysayan ng mga Nephilim ay nagpapaalala sa atin na ang mga desisyon ng tao ay may malalim na epekto sa ating relasyon sa Diyos at sa ating mga kapwa. Sa kwento ng mga Nephilim, ang kanilang pag-iral ay nagbukas ng mga katanungan tungkol sa moralidad, at ang kwento ng kanilang pagkatalo ay isang paalala na ang mga gawa ng kasalanan ay may mga epekto hindi lamang sa mga tao kundi pati na rin sa kalikasan at sa buong mundo. Habang ang mga Nephilim ay itinuturing na mga simbolo ng kasamaan at kapangyarihan,
ipinapakita rin nila ang kahalagahan ng tamang moralidad at pananampalataya. Sa ating kasalukuyang panahon, ang kwento ng Nephilim ay nagsisilbing paalala na ang ating mga moral na desisyon ay may epekto hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ibang tao at sa buong komunidad. Ang moralidad ay isang aspeto ng ating buhay na patuloy na dapat ayusin at magpakatino. Ang kwento ng Nephilim ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng ating mga kahinaan at mga kasalanan, mayroong pagkakataon upang magbago at magsimula muli. Ang mga Nephilim ay hindi lang tungkol sa mga nilalang na puno ng lakas. Sila rin ay isang paalala na ang mga desisyon na walang malasakit at walang moralidad ay magdudulot lamang ng pagguho ng ating mga pananampalataya at mga relasyon. Ang Nephilim at ang laban sa kasamaan. Sa kwento ng mga Nephilim, makikita natin na sa kabila ng kanilang malupit na presensya, ang mga Nephilim ay naging isang pagsubok sa moralidad at pananampalataya ng tao. Ang mga nilalang na ito ay nagsilbing simbolo ng kasamaan at isang paalala ng mga hamon na kailangang pagtagumpayan ng bawat isa sa atin. Sa kabila ng kanilang malupit na lakas, ang mga Nephilim ay hindi nagtagumpay laban sa mga aral ng Diyos. Ang kwento ng kanilang pagkatalo ay isang tanda ng lakas ng kabutihan at pananampalataya laban sa kasamaan. Sa bawat hakbang na ginagawa ng mga tao upang magtagumpay sa mga pagsubok, ang kwento ng Nephilim ay nagpapaalala sa atin na ang mga puwersa ng kasamaan ay maaaring pagtagumpayan sa pamamagitan ng pagtutok sa mas mataas na layunin at pananampalataya. Sa ating kasalukuyang panahon, ang mga puwersa ng kasamaan ay patuloy na nagpapakita sa ating mundo sa mga digmaan, hindi pagkakaunawaan at mga pagtatangka ng mga tao na mangibabaw at magdomina. Ang kwento ng Nephilim ay nagpapaalala sa atin na ang mga puwersa ng kasamaan ay hindi dapat magtagumpay. Ang kabutihan, pananampalataya at moralidad ay maaaring magtagumpay laban sa mga tukso ng kapangyarihan at mga hangarin ng kasamaan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kwento ng mga Nephilim ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas upang magtagumpay laban sa kasamaan. Ang papel ng Nephilim sa pag-unawa sa buhay. Habang ang Nephilim ay itinuturing na mga nilalang ng kasamaan sa maraming relihiyosong pananaw, ang kanilang presensya sa kasaysayan ng tao ay hindi ganap na negatibo. Sa katunayan, ang kanilang kwento ay maaaring magbigay daan upang mas mailahad ang mas malalim na mensahe ng buhay, pananampalataya at moralidad. Ang Nephilim ay isang halimbawa ng mga tukso at maling desisyon, ngunit ito rin ay isang paalala ng mga pagkakataon ng paglilinis, pagbabago at pagninilay. Sa bawat pagkatalo ng kasamaan, mayroong pagkakataon na magbago at magsimula muli. Sa buhay, ang ating mga pagkatalo ay hindi dapat maging katapusan, kundi isang pagkakataon para matutunan at magpatuloy. Ang kwento ng Nephilim ay nagpapakita na ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga aral ng pananampalataya, pagpapatawad at moralidad ay may kakayahang magtagumpay. Ang bawat nilalang, anuman ang kanilang pinagmulan, ay may pagkakataon na magbago at magbukas ng bagong simula. Ang mga Nephilim, sa kanilang mga kasalanan at lakas, ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay isang patuloy na laban para sa kabutihan at sa bawat hakbang na ating ginagawa, mayroon tayong mga pagkakataon para magsimula muli at magbago. Pag-aangat ng pananampalataya at pagpapatawad. Sa kabila ng lahat ng pagkatalo ng mga Nephilim, ang kwento ng kanilang pagkatalo ay nagsisilbing simbolo ng pag-aangat ng pananampalataya at pagpapatawad. Habang sila ay may malaking kapangyarihan at lakas, ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng baha at sa pamamagitan ni Noe na ang tamang pananampalataya at kababaang loob ay makapag-aangat sa tao sa kabila ng lahat ng mga pagsubok ng buhay. Ang pagpapatawad at pagsisisi ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng kasalanan. Ito ay tungkol sa pagbabalik loob at pagsisimula ng bagong buhay sa mas mataas na layunin.
Ang kwento ng Nephilim ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamahalagang aspeto ng ating buhay ay hindi ang ating kapangyarihan at lakas, kundi ang ating pananampalataya, moralidad, at ang ating kakayahang magpatawad at magsimula muli. Ang Nephilim sa makabagong kultura, ang kanilang epekto lampas sa relihiyon. Ang mga Nephilim, bagamat pangunahing tinalakay sa mga sinaunang kasulatan, ay patuloy na umuukit ng kanilang marka sa makabagong kultura, sining, panitikan at media. Ang pagkahumaling sa mga higanting ito bago ang baha ay nagpapakita na ang mga Nephilim ay lumampas na sa kanilang mga ugat sa relihiyon at naging matagal na imahe sa kolektibong imahinasyon ng sangkatauhan mula sa mainstream hanggang sa mga fringe na diskurso. Ang kanilang pamana ay patuloy na humuhubog at nagbibigay inspirasyon, madalas na sa mga paraan na pinagsasama ang mga temang relihiyoso at popular na mito, maging sa panitikan, pelikula o telebisyon. Ang mga Nephilim ay may lugar bilang mga makapangyarihan at kadalasan ay masamang simbolo ng kaguluhan, kapangyarihan at kababalaghan. Hindi matatawaran ang epekto ng mga Nephilim sa makabagong kultura. Sa paglipas ng mga siglo, ang kanilang imahen ay ipinakita sa iba't ibang paraan, mula sa kanilang tradisyonal na hitsura bilang mga higante ng lakas, hanggang sa mas makabago at masalimuot na mga interpretasyon na tinatalakay ang kanilang moral at pilosopikal na mga implikasyon. Ang pag-unawa kung paano sila ipinapakita ngayon ay makakatulong sa atin na maintindihan kung paano nagbago ang kanilang kwento at kung bakit patuloy itong nagsisilbing inspirasyon at refleksyon. Ang Nephilim sa panitikan at sining. Ang mga Nephilim ay lumabas sa maraming akda ng panitikan, madalas bilang mga allegorical o simbolikong karakter. Maraming mga manunulat, lalo na sa mga genre ng pantasya at agham fiction, ang humugot mula sa alamat ng Nephilim upang talakayin ang mga temang ukol sa pagtalikod sa banal, ang katiwalian ng kadalisayan, at ang mga panganib ng paglabag sa likas na batas. Halimbawa, sa mga akdang naglalarawan ng mga sinaunang misteryo o apokaliptikong mga senaryo, madalas na ang mga Nephilim ay ipinapakita bilang parehong mga babala at mga nilalang na ang kapangyarihan at kaalaman ay higit pa sa ordinaryong tao. Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ay matatagpuan sa genre ng supernatural na fiction. Ang mga akdang tulad ng The Book of Enoch, isang sinaunang kasulatang Hudyo na hindi isinama sa kanon ng Biblia, ay nagbibigay ng mas detalyadong kwento tungkol sa mga Nephilim. Sa aklat na ito, ang mga nahulog na anghel, kilala bilang Watchers, ay bumaba sa lupa at nakipagtalik sa mga babae ng tao na nagbunga ng mga anak na tinatawag na Nephilim, mga nilalang na may pambihirang lakas at kapangyarihan, ngunit ang kanilang pag-iral ay nagdulot ng kaguluhan at karahasan sa mundo. Ang mga ideyang ito ay nakaimpluwensya sa maraming modernong nobela at kwento na tumatalakay sa mga tema ng kalikasan ng tao at ang mga panganib ng pakikialam sa supernatural. Sa makabagong panitikan, ang mga Nephilim ay hindi lamang itinuturing na mga higante na may dakilang lakas, kundi bilang mga simbolo ng mga kasalanang hindi kayang maipaliwanag ng tao. Sila ay isang paalala ng mga desisyong makasarili at mali na nagdudulot ng panganib sa mga buhay ng iba. Ang kanilang kwento ay ginagamit ng mga may akda upang magsaliksik ng mga temang moral tulad ng mga hangganan ng tao at ang mga pagnanasa na maaaring magdulot ng pagkalugi sa ating ugnayan sa Diyos. Ang Nephilim sa mga pelikula at telebisyon. Ang mga Nephilim ay malawakang lumabas din sa mga pelikula at serye sa telebisyon, kadalasan bilang mga nilalang na may makapangyarihang presensya at kadalasang hindi matitinag. Sa mga pelikula at palabas, ang Nephilim ay madalas na ipinapakita bilang mga supernatural na karakter na may layuning ibalik ang balanse o baguhin ang kapalaran ng mundo. Kadalasan, ang mga higanting ito ay nagiging mga antagonistang karakter o di kaya naman ay mga anti-hero na kumakatawan sa isang sistema ng pamamahala na hindi kayang tanggapin ng mga tao.
Halimbawa, sa mga pelikulang may temang apokaliptiko o apokalipsi tulad ng Noah na isang pelikula na hanggo sa kwento ng baha ni Noe, makikita ang mga Nephilim bilang mga nilalang na may matinding lakas at kabangisan na nagpapakita ng mga temang may kaugnayan sa moralidad at pananampalataya. Sa ganitong mga kwento, ang mga Nephilim ay hindi lamang mga nilalang na may kapangyarihan, kundi sila rin ay nagiging simbolo ng mga hindi natutugunang pagsubok ng tao sa buhay. Isang halimbawa ng pagsubok sa ating mga prinsipyo at pagpapasya. Ang mga pelikulang ito ay nagpapakita ng masalimuot na interaksyon sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, at kung paano ang mga puwersa ng mga Nephilim ay maaaring magbukas ng mga bagong pananaw sa ating moralidad at pananampalataya. Sa ganitong mga pagtatanghal, ang mga Nephilim ay hindi lamang mga kalaban, kundi nagsisilbing mga simbolo ng ating pagkatalo at pagsubok sa ating buhay. Ang Nephilim at ang mga mistikong pag-aaral, bukod sa kanilang pagkakakilanlan sa mainstream na kultura, ang mga Nephilim ay mayroon ding espesyal na lugar sa mga mistikong pag-aaral at mga esoterikong interpretasyon. Marami sa mga estudyante ng mga sinaunang relihiyon at lihim na kasulatan ang nagsasagawa ng malalim na pag-aaral ukol sa mga Nephilim. Hinahanap ang mga kakaibang aspeto ng kanilang pinagmulan at kung paano sila may kinalaman sa ating espiritual na buhay. Ayon sa ilan, ang mga Nephilim ay maaaring may koneksyon sa mas mataas na antas ng kaalaman o espiritual na kapangyarihan na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang mga esoterikong interpretasyon ng Nephilim ay nagpapakita ng isang mas malalim na ugnayan sa pagitan ng tao at ng mga espiritual na nilalang, pati na rin ang ating kalikasan at layunin sa mundong ito. Sa ganitong mga paniniwala, ang mga Nephilim ay hindi lamang mga nilalang ng kasamaan, kundi mga halimbawa ng mga potensyal na nilalang na maaaring magsilbing gabay o babala sa mga tao sa paghahanap ng mas mataas na layunin sa buhay. Ang mga Nephilim ay itinuturing na mga nilalang na hindi pa lubusang nauunawaan, kaya't patuloy silang nagiging paksa ng mga mistikong katuruan at pilosopiya. Ang Nephilim at ang mga pagkakataon ng pagbabago. Sa kabila ng pagiging mga simbolo ng kasamaan at lakas, ang kwento ng Nephilim ay may mas malalim na mensahe tungkol sa pagbabago at pagtutok sa mga tamang layunin. Ang kwento ng mga Nephilim ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng mga kasalanan at pagkatalo, mayroong pagkakataon para sa pagbabago. Habang sila ay naging simbolo ng mga hindi tamang desisyon, ipinapakita din nila ang mga pagkakataon para magbago, magbukas ng mga bagong pintuan ng pananampalataya at magpatuloy sa mas mataas na landas ng moralidad. Sa kasalukuyan, ang Nephilim ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at hamon sa ating mga pananaw ukol sa buhay. Ang kwento ng mga Nephilim ay hindi lamang tungkol sa kanilang pag-iral, kundi sa mga pagkakataon ng pagbabago at paglilinis na makikita sa bawat hakbang na ating ginagawa sa ating espiritual na paglalakbay. Ang mga Nephilim, sa kanilang mga pagkakamali, ay nagsisilbing paalala na hindi kailanman huli ang lahat para magsimula muli. At sa bawat pagkatalo, mayroon pa ring pag-asa at pagkakataon para baguhin ang ating landas. Pagpapatuloy ng kwento, ang pagtanggap sa pagbabago at pagpapatawad. Ang kwento ng mga Nephilim ay nagpapaalala na sa bawat yugto ng ating buhay, may pagkakataon ng pagpapatawad at pagbabago. Habang ang mga Nephilim ay nagsilbing babala laban sa mga tukso ng kapangyarihan at kasamaan, ang kanilang kwento ay naglalaman din ng mensahe ng kababaang loob, pagsisisi, at ang kakayahang magsimula muli. Sa kabila ng kanilang pagiging simbolo ng mga kasalanan, sila ay nagpapaalala na ang tunay na lakas ay nakasalalay sa ating kakayahang magbago, magpatuloy sa pananampalataya, at magsikap upang itama ang ating mga pagkakamali. Ang pagtingin sa Nephilim sa ibang mga kultura at paniniwala. Habang ang kwento ng mga Nephilim ay matatagpuan sa mga aklat ng Biblia, ito rin ay may malalim na koneksyon sa iba pang mga kultura at relihiyon.
Ang konsepto ng mga nilalang na may supernatural na katangian tulad ng Nephilim ay hindi lamang natatangi sa mga relihiyosong pananaw ng mga Hudyo at Kristiyano. Maraming ibang kultura ang may katulad na mga alamat tungkol sa mga nilalang na may kakaibang laki at lakas, at ang kanilang mga kwento ay kadalasang may mga temang kaugnay ng pagkatalo, pagkatukso, at ang pagtutok sa moralidad. Ang kwento ng mga Nephilim ay sumasalamin sa universal na tema ng pakikisalamuhan ng tao at mga supernatural na nilalang. Sa iba't ibang mga kultura, makikita ang mga higanteng nilalang na may malalakas na kapangyarihan at impluensya, at ang kanilang presensya ay madalas na nagdudulot ng mga pagsubok at moral na dilema sa mga tao. Ang mga Nephilim ay nagsilbing isang simbolo ng mga limitasyon ng tao, pati na rin ng mga desisyon na nagdudulot ng mga hindi inaasahang resulta. Ang Nephilim sa mitolohiyang Griego at Norse. Ang mga Nephilim ay may katulad na mga karakter sa iba pang mga mitolohiya. Sa mitolohiyang Griego, ang mga higanteng titans ay isang halimbawa ng mga nilalang na may pambihirang lakas at kapangyarihan, ngunit naging sanhi ng kaguluhan at pagkawasak. Ang mga titans, tulad ng mga Nephilim, ay nagkaroon ng isang mataas na posisyon, ngunit dahil sa kanilang paghahangad ng higit na kapangyarihan, sila ay pinatalsik mula sa langit at itinapon sa ilalim ng lupa. Ang kanilang pagkatalo ay nagpapakita ng mga konsepto ng hubris o ang sobrang pagmamalaki na nagiging sanhi ng pagkabigo ng isang nilalang. Sa mitolohiyang Norse, ang mga Jotnar o mga higante ay may katulad na katangian sa mga Nephilim. Ang mga Jotnar ay may malalaking katawan at kapangyarihan, at madalas silang sumasalungat sa mga Diyos ng Asgard tulad ni Thor. Sa kabila ng kanilang lakas, ang mga Jotnar ay nakararanas ng pagkatalo, isang simbolo ng pagkatalo ng kasamaan at ang hindi pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng mga nilalang, ng mundong ibabaw at ng mga Diyos. Ang pagkakaroon ng mga higanting nilalang sa mga mitolohiyang Griego at Norse ay nagpapakita na ang konsepto ng mga Nephilim ay hindi limitado lamang sa isang relihiyon. Ito ay isang tema na lumitaw sa iba't ibang kultura at nagbigay daan sa mga tanong tungkol sa kapangyarihan, moralidad, at pagkakaroon ng balanse sa mundong ibabaw. Ang Nephilim sa kultura ng mga katutubong tao. Sa mga kultura ng mga katutubong tao sa buong mundo, makikita rin ang mga kwento ng mga higanting nilalang o mga superhuman na nilalang na may kahulugan sa moralidad at kalikasan ng tao. Ang mga katutubong alamat sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagpapakita ng mga kwento ng mga nilalang na may kahinaan at lakas, at madalas ay nagiging simbolo ng kasamaan o kabutihan. Sa mga kwentong ito, ang mga nilalang na ito ay hindi lamang pinagmumulan ng takot, kundi nagsisilbing paalala ng mga mahahalagang aral ukol sa mga desisyon ng tao. Halimbawa, sa ilang mga tribo ng mga katutubong Amerikano, may mga kwento tungkol sa mga higante na may matinding kapangyarihan at lakas. Ngunit sila rin ay naging sanhi ng mga sakuna at hindi pagkakasunduan sa mga tao. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng mga aral hinggil sa pagsasaalang-alang sa kapwa at sa mundo ng kalikasan. Sa pamamagitan ng mga kwentong ito, ipinapakita na ang mga nilalang na may labis na lakas ay may mga responsibilidad at mga hangganan, at ang hindi pagsunod sa mga ito ay magdudulot ng hindi pagkakasunduan at pagkawasak. Ang Nephilim at ang pilosopiya ng tao. Ang kwento ng mga Nephilim ay isang malalim na pagninilay sa pilosopiya ng tao at tumatalakay sa mga tema ng kapangyarihan, moralidad, at ang ugnayan ng tao sa Diyos. Ang mga Nephilim ay isang halimbawa ng mga nilalang na ipinanganak mula sa maling mga desisyon at hindi tamang layunin, at sila ay nagsilbing simbolo ng kasamaan sa mundo. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng mga konsepto ng moralidad na madalas hindi nasusunod ng tao, pati na rin ang mga epekto ng hindi pagtutuok sa tamang layunin sa buhay. Sa pilosopikal na pananaw, ang mga Nephilim ay isang halimbawa ng mga nilalang na nagsusulong ng personal na kapakinabangan,
ng walang pagpapahalaga sa kapwa o sa mas mataas na layunin. Ang kanilang pag-iral ay nagpapakita ng mga panganib ng kapangyarihan at pagpapasya ng walang pagpapahalaga sa moralidad. Sa mga aral na dulot ng Nephilim, matutunan ng tao na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa lakas at impluwensya, kundi mula sa pagnanais na maglingkod at magtulungan para sa ikabubuti ng nakararami. Ang Nephilim at ang pagkawala ng likas na balanseng moral. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng mga Nephilim ay nagsilbing isang simbolo ng pagkawala ng likas na balanse ng moralidad at ang mga epekto ng hindi pagsunod sa tamang landas. Ang kanilang pag-iral ay nagpapakita ng mga desisyon na nagdulot ng kaguluhan at pagkasira sa mundo at nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng tamang moralidad at pananampalataya. Sa kasaysayan ng tao, maraming beses na ang mga tao ay naliligaw ng landas. Iniisip na ang kapangyarihan at tagumpay ay nasa kanila at nakalimutan nila ang mga aspeto ng moralidad na dapat ay itinaguyod. Ang Nephilim ay isang paalala ng mga pagsubok at ang kahalagahan ng tamang pananampalataya. Habang sila ay naging simbolo ng kasamaan, sila rin ay nagiging pagkakataon para matutunan ng tao ang mga aral ng pagpapatawad, kababaang loob, at ang pagpapahalaga sa mas mataas na layunin sa buhay. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang kasamaan ay nagiging sanhi ng pagkawala ng balanse sa mundo. At tanging ang tamang moralidad at pananampalataya ang magbabalik ng kaayusan at kapayapaan sa mundo. Ang Nephilim sa pagpapahayag ng pagbabago. Ang pag-aaral ng Nephilim ay hindi lamang naglalarawan ng mga nilalang na may kasamaan, kundi nagpapakita rin ng mga pagkakataon ng pagbabago. Ang kwento ng mga Nephilim ay nagsilbing isang paalala na ang mga pagkatalo at pagkakamali ay hindi nagtatapos sa pagkatalo. Sa kabila ng kanilang kasamaan, ipinapakita ng kwento ng Nephilim na may pagkakataon pa rin para magbago, magsimula muli, at itama ang mga pagkakamali. Habang sila ay nagbigay ng takot at kaguluhan, ipinapakita rin nila ang halaga ng pagbabago at paglilinis mula sa kasalanan. Sa ating mga buhay, tulad ng mga Nephilim, may mga pagkakataon na tayo ay nahulog sa mga tukso at maling desisyon. Ngunit, tulad ng sa kwento ng baha, laging may pagkakataon para magsimula muli at baguhin ang ating landas. Ang mga Nephilim ay nagsilbing simbolo ng mga desisyon na nagdudulot ng kasamaan, ngunit higit sa lahat, ang kanilang kwento ay nagpapakita ng mga pagkakataon ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Pagkakaroon ng pag-asa sa gitna ng pagkatalo. Sa kabila ng lahat ng pagkatalo ng mga Nephilim, ang kanilang kwento ay isang paalala na sa kabila ng kasamaan, mayroong laging pag-asa. Ang pag-asa ay nakasalalay sa ating kakayahang magbago at magpatuloy sa buhay, sa kabila ng mga pagkatalo at pagkakamali. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kwento ng Nephilim ay nagsisilbing simbolo na ang bawat nilalang ay may pagkakataon para magbago at magsimula muli. Ang pagkakatulad ng mga Nephilim at ang makabagong mundo. Habang ang kwento ng mga Nephilim ay nagsimula sa mga sinaunang kasulatan at mitolohiya, ang kanilang epekto at simbolismo ay patuloy na nararamdaman sa makabagong panahon. Ang mga Nephilim na naging mga simbolo ng kasamaan, kapangyarihan at ang maling paggamit ng kalikasan ay nagbibigay ng mga aral at mensahe na may kaugnayan sa mga hamon at isyu na kinakaharap natin sa ating araw-araw na buhay. Sa makabagong mundo, ang konsepto ng mga Nephilim ay maaaring ituring bilang mga paalala na tayo ay patuloy na naglalakbay sa isang daang puno ng pagsubok, pagnanasa at moral na dilemas. Sa kanilang kwento, makikita natin ang mga aspeto ng ating buhay na kailangan nating pag-isipan at baguhin upang magpatuloy na maging makatarungan, mahabagin at buo sa ating pananampalataya. Ang pagsubok ng kapangyarihan sa makabagong mundo. Sa panahon ngayon, ang mga Nephilim ay maaaring makita bilang mga simbolo ng mga labis na kapangyarihan at impluwensya na tinatangkilik ng ilang mga tao at institusyon sa makabagong lipunan.
Ang kanilang kwento ay nagbigay diin sa mga panganib ng sobrang kapangyarihan at kontrol at kung paanong ang mga ito ay maaaring magdulot ng kaguluhan, pagkawasak at kawalan ng balanse sa mundo. Sa ating modernong panahon, ang mga halimbawa ng malupit at makapangyarihang individual, kumpanya at gobyerno ay mayroong mga katulad na aspeto ng Nephilim sa kanilang mga layunin at desisyon. Ang mga Nephilim ay isang paalala na ang labis na kapangyarihan at mga kagustuhan ay madalas na nagdudulot ng pag-abuso, hindi pagkakasunduan at kasamaan. Sa mga kasalukuyang isyu ng politika, ekonomiya at lipunan, makikita natin ang mga halimbawa ng mga tao o grupo na gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang manipulahin ang iba, hindi binibigyan ng halaga ang moralidad at nagiging sanhi ng paghihirap at pagkawasak sa buong komunidad. Ang mga Nephilim ay isang simbolo ng labis na ambisyon na hindi sinusukat ng kabutihan o katarungan at ang kanilang kwento ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi dapat nasusukat lamang sa lakas at impluensya kundi sa kakayahang maglingkod at magbigay ng kabutihan sa kapwa. Ang pagkakaroon ng pagnanasa at kasakiman sa makabagong mundo. Sa modernong mundo, ang kasakiman at ang walang humpay na pagnanasa para sa material na bagay ay patuloy na nagpapakita ng mga aspeto ng Nephilim. Ang mga Nephilim na ipinanganak mula sa hindi tamang layunin at hindi balanseng relasyon ng mga anak ng Diyos at mga anak ng tao ay nagpapakita ng mga maling desisyon na dulot ng mga pansariling hangarin at pagnanasa sa kapangyarihan at yaman. Sa ating lipunan ngayon, madalas nating makita ang mga individual na hindi na nauukupa ang kanilang moralidad at mga responsibilidad, kundi nakatutok lamang sa pagpapalago ng kanilang sariling interes at kapakinabangan. Ang Nephilim ay nagsilbing simbolo ng mga nilalang na walang kontrol sa kanilang mga sarili at walang malasakit sa kapwa. Sa pamamagitan ng kanilang kwento, makikita natin ang mga aral hinggil sa pagpapahalaga sa tamang layunin at sa mga desisyon na may malasakit at respeto sa ating kapwa. Ang kanilang kasaysayan ay isang babala laban sa labis na pagnanasa at kasakiman na nagiging sanhi ng pagkawasak ng kalikasan at ng mga relasyon sa loob ng lipunan. Kung patuloy na magsisilbing gabay ang Nephilim sa ating buhay, magkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa kung paano magagamit ang ating kapangyarihan at yaman sa paraang makatarungan at makabuti sa lahat, ang Nephilim at ang kasamaan sa mundo. Ang kwento ng mga Nephilim ay isang pagpapakita ng pagkakaroon ng kasamaan at ang epekto nito sa ating mundo. Sa kabila ng kanilang hindi pangkaraniwang lakas at kapangyarihan, ang mga Nephilim ay nagiging simbolo ng mga masalimuot na kaganapan na nagdudulot ng kaguluhan at pagkawala ng moral na balanse. Sa mga kasalukuyang panahon, ang mga Nephilim ay maaaring ikumpara sa mga puwersa ng kasamaan na matatagpuan sa ating mundo ngayon. Mga puwersa ng karahasan, hindi pagkakapantay-pantay at ang patuloy na pagsuway sa moralidad ng tao. Ang mga Nephilim ay nagpapakita ng mga panganib ng mga nilalang o grupo ng mga tao na may labis na kapangyarihan at walang malasakit sa kalikasan at sa kapwa. Ang kanilang kasamaan ay nagsisilbing paalala sa atin na ang mga desisyon na wala sa katarungan o sa moral na pamantayan ay nagdudulot lamang ng pagkawasak at kaguluhan. Sa ating lipunan, madalas tayong makatagpo ng mga uri ng kasamaan na tulad ng mga Nephilim, mga desisyon na hindi isinasaalang-alang ang moralidad at ang kabutihan ng nakararami. Ang kwento ng Nephilim ay isang paalala na ang kasamaan ay hindi lamang nagdudulot ng pansamantalang pag-unlad, kundi ng pangmatagalang pagkasira. Ang Nephilim at ang pagsubok ng tao sa kabila ng kasamaan. Sa gitna ng lahat ng kasamaan at kalupitan ng mga Nephilim, mayroong isang mahalagang tema na ipinapakita ang kanilang kwento. Ang kakayahan ng tao na magbago at magpatuloy sa buhay. Sa kabila ng kanilang kasamaan at maling layunin, ang mga Nephilim ay nagbibigay ng isang aral ng muling pagbangon at pagbabago. Sa kwento ng Baha,
ipinakita na kahit ang pinakamadilim na panahon ay may pagkakataon pa rin para sa pagninilay at pagbabalik loob. Tulad ng sa buhay ng mga tao, sa kabila ng lahat ng mga pagkatalo, may pagkakataon pa rin para magbago at magsimula muli. Ang pagkatalo ng mga Nephilim sa baha ay hindi lamang isang simbolo ng pagkatalo ng kasamaan, kundi isang paalala ng pag-asa na ang buhay ay patuloy na nag-aalok ng mga pagkakataon para magbago at magpatuloy. Sa ating buhay ngayon, madalas tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at mga hamon. Ngunit ang kwento ng Nephilim ay nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa ating kapangyarihan at materyal na yaman, kundi sa ating kakayahang magpatuloy sa tamang landas, magbago, at magbigay ng kabutihan sa iba. Ang Nephilim at ang pagbabalik loob sa Diyos. Ang kwento ng mga Nephilim ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbabalik loob at pagsisisi. Sa kabila ng kanilang pagiging simbolo ng kasamaan, ang kwento ng mga Nephilim ay nagpapakita ng mga pagkakataon para sa tao na magbago, magsisi, at magbalik loob sa Diyos. Sa pamamagitan ng baha, ipinakita ang isang bagong pagkakataon para magsimula muli at magpatuloy sa isang buhay na may pananampalataya at moralidad. Ang mga Nephilim ay nagsilbing paalala na ang mga desisyon ng tao ay may mga epekto sa buong mundo, ngunit may pagkakataon pa rin para magbalik loob sa Diyos at itama ang ating mga pagkakamali. Sa makabagong panahon, ang kwento ng mga Nephilim ay patuloy na nagiging gabay sa ating spiritual na buhay. Ang kanilang kasaysayan ay nagpapaalala sa atin na hindi huli ang lahat upang magbago, magsisi at magsimula muli. Sa bawat pagkatalo ng kasamaan, may pagkakataon pa rin para magbago, magsikap at itama ang ating landas. Ang pagpapatawad at pagbabalik loob sa Diyos ay nagiging isang lakas na magbibigay ng pag-asa at bagong buhay sa bawat isa. Pagwawakas ng kwento, ang aral ng mga Nephilim sa ating buhay. Ang kwento ng mga Nephilim ay hindi lamang isang alamat mula sa nakaraan, kundi isang patuloy na aral sa ating buhay. Sa pamamagitan ng kanilang kwento, natutunan natin ang mga mahahalagang aral hinggil sa kapangyarihan, moralidad, at ang epekto ng ating mga desisyon sa mundo. Ang mga Nephilim ay nagsilbing paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa materyal na bagay o kapangyarihan, kundi sa ating kakayahang maglingkod sa kapwa at magpatuloy sa tamang landas ng moralidad at pananampalataya. Sa kabila ng kanilang kasamaan, ang mga Nephilim ay nagsisilbing simbolo ng pagkakataon para magbago at magsimula muli. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na walang sino man ang walang pag-asa at laging may pagkakataon para magsisi at magbalik loob sa Diyos. Sa huli, ang kwento ng mga Nephilim ay isang paalala na ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit ang pananampalataya, kababaang loob at pagbabago ay magdadala sa atin ng tunay na kaligtasan at pag-asa. Ang Nephilim at ang pagpapakita ng pagkakataon sa pagbabago. Sa buong kasaysayan, ang mga Nephilim ay naging simbolo ng mga hamon at pagsubok na kinakaharap ng sangkatauhan. Sa kanilang kwento, matutunan natin na ang bawat nilalang, anuman ang kanilang pinagmulan o kalikasan, ay may pagkakataon para sa pagbabago. Habang ang mga Nephilim ay itinuturing na mga simbolo ng kasamaan at kapangyarihan, ipinapakita ng kanilang kwento ang mga pagkakataon ng muling pagkakataon at pagninilay sa ating buhay. Sa kabila ng mga pagkatalo at pagkakamali, may mga pagkakataon pa rin para sa bawat isa sa atin na magbago, magpatuloy at magsikap na maging mas mabuting tao. Ang kwento ng mga Nephilim ay hindi nagtapos sa kanilang pagkatalo sa baha. Sa halip, ito ay nagsilbing isang aral na nagpapakita ng mga pagkakataon ng pagbabago at paglilinis mula sa mga kasalanan. Sa kanilang pagkatalo, may pagkakataon na nagsimula ang bagong simula. Hindi lamang para sa mga tao, kundi pati na rin para sa mundo. Ang mensahe ng mga Nephilim ay nagpapakita ng isang universal na katotohanan. Ang bawat nilalang, gaano man ito kadilim o kasalungat sa moralidad, ay may pagkakataon ng pagninilay, pagsisisis
at pagpapatawad. Ang pagtanggap sa pagkatalo at pagbabalik loob. Sa maraming pagkakataon, ang mga tao ay nahaharap sa mga pagsubok at pagkatalo sa buhay. Ang pagkatalo ay maaaring dulot ng mga maling desisyon, kasalanan at kasakiman. Ngunit, tulad ng ipinapakita sa kwento ng mga Nephilim, ang tunay na pag-asa ay hindi nagmumula sa kalakasan o kapangyarihan, kundi mula sa ating kakayahang magbago at magsimula muli. Ang pagkatalo ng mga Nephilim ay isang simbolo ng hindi lamang ng kasamaan, kundi pati na rin ng mga pagkakataon para sa muling pagkakataon at pagbabago. Sa pamamagitan ng pagninilay at pagsisisi, nagiging posibleng magsimula muli sa mas mataas na layunin at mas malalim na pananampalataya. Ang kwento ng Nephilim ay nagpapakita na ang ating mga pagkatalo ay hindi katapusan ng lahat. Habang sila ay naging sanhi ng kasamaan, ang kanilang kwento ay nagsisilbing paalala na kahit ang pinakamadilim na sandali ay may pagkakataon para sa pagpapatawad at pagbabago. Ang pagpapatawad ay hindi lamang isang aksyon. Ito ay isang proseso ng paglilinis at muling pag-asa. Sa ating buhay, sa bawat pagkatalo at pagkakamali, ang tunay na lakas ay hindi ang patuloy na paglaban, kundi ang pagkakaroon ng bukas na puso para magbago at magsimulang muli. Ang pagtanggap ng mga tao sa banal na layunin ng Diyos. Ang kwento ng mga Nephilim ay naglalaman ng mensahe ng pagtanggap sa banal na layunin ng Diyos sa ating buhay. Sa kabila ng kanilang malaking kasamaan, ipinakita ng kanilang pagkatalo ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga Nephilim, matutunan natin na ang ating buhay ay hindi lamang nakasalalay sa ating sariling mga desisyon at layunin, kundi sa pagpapahalaga sa mas mataas na layunin at sa pagtutok sa mga bagay na tunay na makikinabang ang iba. Sa kabila ng ating sariling mga ambisyon, tulad ng mga Nephilim, may mga pagkakataon na ang ating mga layunin ay nagiging sanhi ng kaguluhan at pagkawasak. Gayunpaman, ang kwento ng Nephilim ay nagsisilbing paalala na ang buhay ay mas magaan at mas matagumpay kapag ito ay isinusunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagtanggap sa kanyang plano ay nagpapakita na sa bawat pagkatalo at kahinaan, ang Diyos ay may handog na pagkakataon para magbago at magtagumpay. Ang Nephilim bilang isang metaporiko at espiritual na mensahe. Bilang isang metaporiko at espiritual na mensahe, ang mga Nephilim ay nagsisilbing paalala ng ating mga hangarin at kakayahan sa buhay. Sa kanilang kwento, makikita natin ang mga aspeto ng ating sariling buhay na kinakaharap ng mga hamon ng moralidad, kapangyarihan at ambisyon. Ang mga Nephilim, sa kabila ng kanilang pambihirang lakas, ay naging simbolo ng mga pagkakamali ng tao, ang pagsasanib ng ating sarili sa mga aspeto ng supernatural na hindi natin kayang kontrolin. Ang espiritual na mensahe ng mga Nephilim ay nagpapakita ng mga aral hinggil sa ating relasyon sa Diyos at sa mga desisyong binabalak natin sa ating buhay. Gaya ng mga Nephilim, tayo rin ay may kakayahang magtakda ng ating kapalaran, ngunit ang ating mga desisyon ay dapat na nakabase sa moralidad, pananampalataya at kababaang loob. Ang mga Nephilim ay nagpapakita ng mga panganib ng sobrang ambisyon at kapangyarihan, ngunit itinuturo rin nila ang kahalagahan ng pagpili ng tamang layunin sa buhay upang matamo ang tunay na kasiyahan at katarungan, pagpapatawad at pagbabalik loob sa bawat nilalang. Ang bawat nilalang, tulad ng mga Nephilim, ay may pagkakataon ng pagpapatawad at pagbabalik loob. Habang ang mga Nephilim ay ipinanganak mula sa kasalanan at maling desisyon, ipinapakita ng kanilang kwento na ang bawat tao, anuman ang kanilang kalagayan o pinagmulan, ay may pagkakataon na magsimulang muli at magbago. Ang pagbabalik loob sa Diyos at ang pagpapatawad ay hindi lamang isang aksyon, kundi isang proseso ng paglilinis at pagpapatawad sa sarili. Ang mga Nephilim, sa kabila ng kanilang kasamaan, ay nagsisilbing simbolo ng mga pagkakataon ng pagbabago at pagkakaroon ng bagong simula. Ang proseso ng pagpapatawad at pagbabalik loob ay hindi madali, ngunit ang kwento ng mga Nephilim ay nagsisilbing paalala na ang bawat pagkatalo
at pagkakamali ay may kasunod na pagkakataon upang magsimula muli at magbagong buhay. Sa buhay ng bawat isa, may mga pagkakataon ng pagninilay at pagpapatawad na magbibigay sa atin ng lakas upang magsimula ng bagong yugto ng buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa natin, may pagkakataon para magbago, magpatuloy sa pananampalataya at magsikap na magsilbi sa iba. Ang pagkakaroon ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Ang kwento ng mga Nephilim ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok at pagkatalo. Sa kanilang pagkatalo sa baha, ipinakita ng Diyos ang pagkakataon para magsimula muli at magbago. Ang baha ay isang simbolo ng paglilinis at pagninilay at ipinapakita nito na sa kabila ng lahat ng kasamaan at pagkatalo, mayroong pag-asa para magpatuloy. Ang mga Nephilim ay nagsilbing simbolo ng mga pagnanasa na nagdudulot ng pagkatalo. Ngunit sa huli, sila rin ay nagpapakita ng pagkakataon para sa paglilinis, pagpapatawad at pagbabalik loob. Sa ating buhay, ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang mapagtanto ang ating mga pagkakamali at makahanap ng mga paraan upang magbago at magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng mga hamon na kinakaharap natin, ang mga Nephilim ay nagpapakita ng mga mensahe ng pagsisisi, pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa ating mga tagumpay, kundi sa ating kakayahang magpatuloy sa tamang landas at magsikap na maging mas mabuting tao. Pagwawakas ng kwento, ang mga Nephilim bilang isang gabay sa buhay. Ang kwento ng mga Nephilim ay hindi lamang isang alamat mula sa nakaraan, kundi isang gabay na magpapalalim sa ating pag-unawa, sa ating moralidad, pananampalataya at relasyon sa Diyos. Sa kanilang kwento, makikita natin ang mga tema ng kasamaan, kapangyarihan, at ang hindi tamang paggamit ng mga biyaya ng Diyos. Gayunpaman, ang kwento ng Nephilim ay nagsisilbing isang paalala na may laging pagkakataon para sa pagbabago at pagninilay. Sa kabila ng lahat ng kasalanan at pagkatalo, mayroong laging pag-asa na magsimula muli at magpatuloy sa tamang landas. Ang mga Nephilim ay hindi lamang mga simbolo ng kasamaan. Sila rin ay mga paalala ng ating kakayahang magbago at magpatuloy. Sa bawat hakbang na ginagawa natin sa ating buhay, dapat nating tandaan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa ating pananampalataya, kababaang loob, at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ang kwento ng mga Nephilim ay nagsisilbing gabay upang mapagtanto natin na sa kabila ng mga pagsubok at pagkatalo, mayroon pa ring pagkakataon para magbago, magsikap at magsimula ng isang bagong buhay. Ang Nephilim at ang epekto ng kultura sa pagtingin sa moralidad at pananampalataya. Sa buong kasaysayan, ang mga Nephilim ay naging isang makulay na bahagi ng relihiyon, mitolohiya at kultura. Ang kanilang kwento ay nagbigay daan upang tuklasin ang mga aspeto ng moralidad, pananampalataya at ang ating relasyon sa mga supernatural na nilalang. Ang Nephilim bilang mga nilalang na may napakalaking lakas at kakayahan ay simbolo ng mga panganib ng sobrang kapangyarihan at ang mga desisyon na humahantong sa kasamaan. Sa kabila ng kanilang mga pagkakamali, ang kwento ng Nephilim ay nagsisilbing paalala na ang bawat nilalang, gaano man ito kadilim, ay may pagkakataon ng pagninilay at pagbabago. Sa makabagong mundo, patuloy na tinatalakay ang kwento ng mga Nephilim sa mga diskurso tungkol sa moralidad at pananampalataya. Ang kanilang kwento ay hindi lamang isang relihiyosong pahayag, kundi isang malalim na pagsisiyasat sa kung paano natin tinitingnan ang ating mga desisyon, ating kapangyarihan, at ang epekto ng ating mga aksyon sa ating buhay at sa iba. Ang Nephilim ay nagpapakita ng mga tanong tungkol sa ating kapasidad para sa kabutihan at kasamaan, pati na rin ang ating pag-unawa sa ating papel sa mas mataas na layunin sa mundong ibabaw. Ang pagpapahalaga sa moralidad at pagpili ng tamang landas. Ang kwento ng mga Nephilim ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpili ng tamang landas sa buhay. Sa kabila ng kanilang pambihirang lakas at kapangyarihan, ang mga Nephilim ay nagkaroon ng mga desisyong nagdulot
ng pagkasira at kaguluhan sa mundo. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng mga moral na aral hinggil sa labis na kapangyarihan, pagnanasa at kasakiman, at kung paano ito nagdudulot ng mga hindi inaasahang epekto sa mga tao at sa buong kalikasan. Ang kwento ng mga Nephilim ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng ating mga kakayahan, ang ating moral na pamantayan at pananampalataya ay may malaking papel sa pagpili ng tamang landas. Sa makabagong mundo, ang moralidad at tamang pagninilay ay may malaking epekto sa ating mga desisyon at sa ating relasyon sa iba. Ang mga Nephilim, sa kanilang kwento, ay nagsisilbing paalala ng mga moral na dilema na madalas nating kinakaharap sa ating buhay. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may epekto hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa iba. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpili ng tamang layunin at layunin ng kabutihan sa ating mga buhay. Pagkakaroon ng kapangyarihan at pagtutok sa moralidad. Ang Nephilim ay isang simbolo ng mga tao o nilalang na may labis na kapangyarihan at lakas. Sa kabila ng kanilang hindi pangkaraniwang laki at lakas, ang kanilang mga desisyon ay naging sanhi ng kasamaan at pagkawasak sa mundo. Sa ating modernong panahon, ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay patuloy na isang mahalagang aspeto ng buhay ng tao, mga politiko, mga pinuno ng negosyo, at iba pang mga lider. Subalit, ang mga Nephilim ay nagpapakita ng isang mahalagang aral. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o kontrol, kundi sa ating kakayahang maglingkod at magsilbi sa kapwa. Ang kwento ng Nephilim ay nagpapakita ng mga aspeto ng buhay na kung saan ang labis na kapangyarihan at ambisyon ay nagiging sanhi ng pagkaligaw sa tamang landas. Ang kanilang kwento ay isang babala sa mga naghahangad ng labis na kapangyarihan at kontrol. Hindi lahat ng makapangyarihan ay makatarungan, at ang hindi tamang paggamit ng kapangyarihan ay nagdudulot ng malalim na kasiraan. Sa ating makabagong lipunan, ang mga halimbawa ng mga Nephilim ay matatagpuan sa mga pinuno at institusyon na gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang manipulahin ang iba at magtagumpay sa kapinsalaan ng iba. Ang pagtutok sa kabutihan at pagsisisi. Ang kwento ng mga Nephilim ay hindi nagtatapos sa kanilang pagkatalo. Bagamat sila ay naging simbolo ng kasamaan at kapangyarihan, ipinapakita ng kanilang kwento na mayroong pagkakataon para sa pagbabago at pagsisisi. Sa kabila ng kanilang mga pagkakamali, ipinakita ng kwento ng mga Nephilim na ang mga nilalang ay may kakayahang magbago at magsimula muli. Sa pamamagitan ng muling pagninilay sa kanilang mga desisyon at pagsisisi sa kanilang mga pagkakamali, ang mga Nephilim ay nagpapakita ng aral ng pagbabalik loob at muling pag-asa. Sa ating buhay, maraming pagkakataon kung saan tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at pagkatalo. Ang mga Nephilim ay nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging malakas o makapangyarihan, kundi sa ating kakayahang magbago at magpatuloy sa tamang landas. Ang pagsisisi at pagpapatawad ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Sa kabila ng lahat ng pagkatalo at pagkakamali, may pagkakataon pa rin para magsimula muli at magsikap na maging mas mabuting tao. Pagpapatawad at pagbabalik loob sa Diyos. Ang kwento ng Nephilim ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng kasamaan at pagkatalo, mayroong pagkakataon ng pagninilay at pagpapatawad. Ang mga Nephilim, sa kanilang mga kasalanan at maling desisyon, ay nagsilbing simbolo ng mga pagnanasa at kasakiman na nagdulot ng pagkasira sa mundo. Gayunpaman, ipinakita ng kwento ng baha at ng mga Nephilim na ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon upang magbago at magsimula muli. Ang mga Nephilim sa kanilang kwento ay nagbigay daan para sa isang bagong simula, isang pagkakataon na nagsisilbing halimbawa ng pagpapatawad at muling pagkakataon ng buhay. Sa ating buhay, tulad ng mga Nephilim,
tayo rin ay nakararanas ng mga pagkakataon ng kasalanan at pagkatalo. Gayunpaman, ipinapakita ng kwento ng Nephilim na ang Diyos ay palaging handang magbigay ng pagkakataon ng pagpapatawad at magsimula muli. Ang pagbabalik loob at pagsisisi ay hindi isang madaling proseso, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa mas mataas na layunin at mas malalim na pananampalataya. Pagpapalaganap ng aral ng mga Nephilim sa makabagong panahon. Sa makabagong panahon, ang kwento ng mga Nephilim ay patuloy na nagiging gabay sa ating pag-unawa sa mga isyu ng moralidad, kapangyarihan at pananampalataya. Ang mga Nephilim ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkatalo, may pagkakataon para sa pagbabalik loob, pagbabago at pagninilay. Sa ating mga buhay, madalas tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon na nagdudulot ng kalituhan at pagkalito. Ngunit ang mga Nephilim ay isang simbolo na sa bawat pagkatalo at pagkakamali, may pagkakataon ng muling pag-asa at bagong simula. Ang kwento ng mga Nephilim ay nagsisilbing gabay sa atin upang maging mas mapanuri sa ating mga desisyon at layunin sa buhay. Ang bawat hakbang na ginagawa natin ay may epekto sa ating buhay at sa mga tao sa paligid natin. Ang kwento ng Nephilim ay isang paalala na hindi natin dapat ipagwalang bahala ang ating moral na mga responsibilidad at pananampalataya. Sa halip, dapat nating itaguyod ang kabutihan at magsikap na maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa upang magkaroon ng mas magaan at mas matagumpay na buhay. Pagwawakas ng kwento, ang aral ng mga Nephilim at ang pagpapatawad sa buhay. Ang kwento ng mga Nephilim ay hindi lamang isang kasaysayan ng mga nilalang na puno ng lakas at kapangyarihan, kundi isang malalim na aral sa moralidad at pananampalataya. Sa kanilang pagkatalo, ipinakita nila ang kahalagahan ng pagsisisi, pagbabago at muling pagkakataon. Ang mga Nephilim ay nagsisilbing paalala na ang bawat nilalang ay may kakayahang magbago, magsisi at magsimula ng bagong buhay. Sa kabila ng lahat ng pagkatalo, may pag-asa pa rin sa bawat hakbang patungo sa tamang landas ng pananampalataya at kabutihan. Ang pagkakatulad ng mga Nephilim sa bawat isa sa atin. Sa kwento ng mga Nephilim, makikita natin ang mga temang may kaugnayan sa mga pangarap at ambisyon ng tao. Habang ang mga Nephilim ay mga nilalang na itinuturing na may pambihirang lakas at kapangyarihan, ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa kanilang pagiging higante o supernatural na nilalang. Sa halip, ang kwento ng Nephilim ay isang refleksyon ng ating mga sariling hangarin, kahinaan, at ang mga desisyong nagtatakda ng ating landas. Sa kabila ng kanilang pagiging makapangyarihan, ang mga Nephilim ay hindi nakaligtas mula sa mga pagkakamali na dulot ng maling mga desisyon. Sa katunayan, sa kabila ng lahat ng kanilang lakas, sila ay nagiging mga simbolo ng ating sariling mga pagsubok at kakulangan sa moralidad na nagiging sanhi ng ating mga pagkatalo at pagkaligaw sa tamang landas. Sa ating sariling buhay, may mga pagkakataon na tayo rin ay nahaharap sa mga desisyon na may kasamang malalaking panganib at pagnanasa. Habang ang mga Nephilim ay naging simbolo ng mga nilalang na nakipagsapalaran sa labis na kapangyarihan, ang ating mga kwento ay nagsisilbing paalala na ang bawat nilalang, anuman ang kanilang kakayahan, ay kailangang magtiwala sa tamang layunin at moralidad. Ang kwento ng mga Nephilim ay nagpapakita na ang ating mga pagkatalo ay hindi lamang bunga ng mga pagkakamali, kundi ng mga pagkakataon na hindi natin tinutukan ng sapat ang ating mga moral na responsibilidad. Ang Nephilim at ang pag-asa ng pagbabago. Sa kabila ng kanilang kasamaan at pagkatalo, ang kwento ng mga Nephilim ay nagsisilbing isang simbolo ng pag-asa at muling pagkakataon. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa kanilang pagkatalo sa baha, kundi sa mga pagkakataon na ipinakita ng Diyos upang magbago at magsimula muli. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagkatalo at kasamaan, may pagkakataon pa rin para sa bawat isa sa atin upang magsimulang muli at magbagong buhay. Sa ating buhay, ang mga Nephilim ay nagpapakita na hindi ang ating mga pagkatalo
at pagkakamali ang magtatapos sa ating kwento, kundi ang ating kakayahang magpatuloy, magbago at magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Sa modernong mundo, maraming tao ang nahaharap sa mga personal na pagsubok at hamon. Ngunit tulad ng mga Nephilim, mayroon tayong pagkakataon upang magsimula muli at baguhin ang ating landas. Ang mga Nephilim sa kanilang kwento ay nagpapakita ng mga tema ng pagninilay at pagpapatawad na siyang mahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay. Sa bawat pagkatalo, mayroong pagkakataon ng paglilinis at pagbabago, at sa bawat hakbang patungo sa tamang landas, nagiging mas magaan ang ating buhay at mas matibay ang ating pananampalataya. Ang paglabag sa moralidad at ang kapangyarihan ng pagbabalik loob. Isa sa pinakamahalagang aral na matutunan mula sa kwento ng mga Nephilim ay ang paglabag sa moralidad at ang mga epekto nito. Ang kanilang pagkakaroon at kasamaan ay isang paalala ng mga panganib ng paghahangad ng kapangyarihan at kontrol nang hindi isinasaalang-alang ang tamang moral na pamantayan. Habang ang mga Nephilim ay nagmula sa isang supernatural na pinagmulan, ang kanilang kasamaan ay bunga ng desisyon ng mga anghel na makisalamuha sa mga mortal, isang hakbang na lumalabag sa natural na balanse ng mundo. Ang kanilang paglabag sa moralidad at pagnanais ng labis na kapangyarihan ay nagdulot ng pagkawasak, hindi lamang sa kanilang sarili kundi pati na rin sa buong mundo. Ang kwento ng mga Nephilim ay nagpapakita na ang bawat desisyon na ginawa natin, lalo na ang mga may kaugnayan sa ating moral na buhay, ay may malalim na epekto sa ating kapwa at sa ating mundo. Sa ating makabagong panahon, ang mga Nephilim ay nagpapakita ng mga halimbawa ng mga nilalang na lumabag sa mga natural na batas at moral na pamantayan, at kung paanong ang kanilang mga desisyon ay nagdulot ng mga hindi inaasahang resulta. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod sa tamang moral na balanse at ang epekto ng ating mga desisyon sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Ang pagpapatawad at paglilinis mula sa kasalanan. Habang ang mga Nephilim ay nagsilbing simbolo ng kasamaan at pagkatalo, ang kanilang kwento ay isang paalala ng pagpapatawad at paglilinis mula sa kasalanan. Sa pamamagitan ng baha, ipinakita ng Diyos ang pagkakataon para sa isang bagong simula. Isang pagkakataon na nagsisilbing halimbawa ng mga aral ng pagpapatawad at pagpapatawad ng Diyos. Ang baha ay hindi lamang isang pagkawasak, kundi isang pagkakataon para sa paglilinis ng mundo at pagninilay mula sa mga pagkakamali. Ang pagpapatawad, tulad ng ipinakita sa kwento ng mga Nephilim, ay hindi lamang para sa mga kasalanan ng iba, kundi para sa ating sarili. Ang tunay na lakas ng pagpapatawad ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto, kundi sa ating kakayahang magbago at magsimulang muli. Ang pagpapatawad sa ating sarili at sa iba ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas mataas na espiritual na layunin at pagpapatawad ng Diyos. Sa ating buhay, tulad ng mga Nephilim, tayo ay tinuturuan na sa kabila ng ating mga pagkatalo, may pagkakataon ng paglilinis at pagninilay upang magsimula ng bagong simula. Ang Nephilim at ang pagpapalaganap ng pagbabago sa mundo. Sa makabagong panahon, ang kwento ng mga Nephilim ay nagsisilbing gabay sa ating mga buhay at sa ating moral na desisyon. Ang mga Nephilim, sa kabila ng kanilang kasamaan, ay nagpapakita ng mga tema ng pagbabago, paglilinis, at pagtutok sa tamang layunin. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing simbolo ng ating sariling mga pagkatalo at pagsubok, pati na rin ng ating kakayahang magbago at magpatuloy sa tamang landas. Sa bawat hakbang na ginagawa natin patungo sa mas mataas na layunin, ang kwento ng mga Nephilim ay nagpapakita ng isang mahalagang mensahe. Hindi ang ating mga pagkatalo at pagkakamali ang magtatapos sa ating kwento, kundi ang ating kakayahang magbago at magsimula ng isang bagong buhay. Sa ating mga komunidad, ang mga Nephilim ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng moral na pamumuhay, pagpapatawad, at pananampalataya. Habang patuloy na kinakaharap natin ang mga pagsubok at mga hamon,
Ang kwento ng mga Nephilim ay nagpapakita na mayroong pagkakataon para sa bawat isa sa atin na magbago at magpatuloy sa mas magaan na buhay. Ang bawat hakbang ng paglilinis at pagbabago ay nagsisilbing lakas upang magpatuloy sa pag-abot ng mas mataas na layunin at mas matibay na pananampalataya. Pagwawakas ng kwento, ang pag-asa sa pagbabago at pagpapatawad. Ang kwento ng mga Nephilim ay isang patuloy na mensahe ng pag-asa at pagkakataon ng pagbabago. Sa kabila ng kanilang mga pagkatalo at kasamaan, ipinakita ng kanilang kwento na mayroong pagkakataon para sa bawat isa sa atin upang magbago at magpatuloy. Sa bawat hakbang patungo sa tamang landas, ang mga Nephilim ay nagsisilbing simbolo ng pagninilay at muling pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos. Ang tunay na lakas ng tao ay hindi sa kanyang kapangyarihan, kundi sa kanyang kakayahang magbago at magsimula ng isang mas mabuting buhay. Ang pagninilay, pagpapatawad at pagbabago ay mahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay. At tulad ng mga Nephilim, patuloy na nagsisilbing paalala sa atin ang pagkakataon na magsimula ng bagong simula at magsikap na maging mas mabuting tao. Ang kwento ng mga Nephilim ay nagsisilbing gabay para sa atin upang magpatuloy sa buhay, magtulungan para sa kabutihan, at magbigay ng pag-asa sa ating mga komunidad at sa ating mundo.